Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:07 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. May adayan nga gabibilog nga probinsya Takaran. May adayan nga gabibilog nga Banwat Kalibo. Kabay pa nga sa kung ano man aton nga kahimtangan, aton nga sitwasyon. Happy kita tanan. 8 minutos makaligad sa oras, alas 6. Salamat gid sa mahal nga makaako sa panibag-ong kay gayunan nga bintaon na nakatuntanan. Man kita nga mga ililiba bagi sa rondayang palatuntunan. Webes kita nga edisyon Independence Day. Kabay pa nga sa aton nga pagselebrar Independence Day. Na-refresh ro aton nga pagiging Pilipino. Pilipino nga bukon kutaw-kutaw. Pilipino nga bukon clown. Abo sanday na sa Senado. Kada probinsya, munisipalidad, tanan niya mga local government units, tanan niya mga police stations nagpartisipar. Pati ro mga taga Bureau of Fire o tanan nga nasa gobyerno. Pati sa pribado nga sektor nagmuhilog man, nagjoin man. Kaya nagintutukan taman ginhatod man naton kinyo. Rong version matana ika-127 nga Philippine Independence Day iya sa Banwat Kalibo. May fun run kay nang agahon. Tapos may tagod yang man nga parade. May programa. Naghagad it bugak sa mga monumento at aton yung mga baganihan. That's to include aton nga 19 Martires. Nagbuhi mga salampati. Simbolik nga paghanduraw, paggunita, kumemorar sa aton nga kalayaan. Pero hindi maiwasan
Bangod man nga ni sa kalayaan, malaya man matuod nga magpangutana. Malaya kon gid man baga kita. Ay malaya ka nagpangutana, ay di malaya man. Huwag mong subukan, masisira ang diet mo. Kung ano man by the way aton nga misyon, ano man aton nga transaksyon ng mga persona, opisina nga ginpag-adtunan, ginbisitahan ta, may pang-accomplish. As usual, of course, maghatod kita kinyot mga balita, impormasyon. Mga balita, impormasyon nga perhaps nag-challenge sa aton nga pananawan. Given the fact nga kita again, malaya, independent, may sariling kultura, may sariling sistema, may sariling korupsyon. Sabat pa baga. Sa tanan nato ni mga bangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati, always nagapati, ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Thursday ning katuntanan. Yes, you heard it right. Webes kita nga presentation mga kasiman. Kamay kita nga kunta nga wa kita nagkalipat. Sa bugawanon nga sugo katuntanan, nag-love one another man baga kita. Sige, salamat. Children, nakabisagon ba sinalipat? Sa mga ginikana, nanay, tatay, mami, daddy nga kakaabot pagang. Maybe iba kinyo, dugungan malangani, nag-uli man. Ano? Kay man may ginagtunan ka mo nga mga warangan. Siyempre, holiday, bye. Salamat sa tanan niya mga nagdumdum gid ha. Aton karon lipay man kita nga buhi gihapon ro pagka Pilipino ta. Apisar nga abo kita it mga na-adapt nga mga pamatasan. Abo kita it na-adapt ginhakos, ginpalangga, ginbaton nga mga impluwensya katon bukon yamang it Espanyol, bukod nyamang ito mga Amerikano, kundi iba-ibang lahi. Sa tanan nato ni mga biyaheros, as usual nahan, rato nga sambato nga to, hay. Naka-charge pa tong cellphone ay. Partner Mas Creamier, good evening Kimon. Gintikitan bangod sa sangka violation pagka release ka na ko anang unit mga kasiman mo baw nag-vlog man mo ginpakamagaot na ro taga LTO. Ay nagausoy kagidit problema. Sobran kita agam ko namat do ito problema ano. Sobra man naton nga kalayaan, freedom nga ginatawag, diyon kita kantigo magdaga. Uncivilized bastos yut akid kun amat. Mayad man doon gawa ay man magamba para bagon ta mirisigi mo. Kun amat doyon man do masaklap. Kon pabor katon gusto naton mabuot atong gobyerno. Kon bukon katon it pabor ay hambagon ta nga mapintas man. Sus Ginoo kay wat pagtunan. Kung nakabenepisyo kita sa kabuot officer ito biga gobyerno, mga kasimanwa ilibak naton wa gali manara. Ipabugay ta pa social media nga kita kun amat ginbuligan, gin-excuse. Pero kung hindi nga ni ay bagos gyapon. Mga motor malang inyong kaya. So yun do mga literal nga buisit sa lipunan. Puro paapin. Abis gor nanda patihan sa nakutawin. Kahit man na social media ko naman.
Gina-ignore ka man ko iba nga mga netizens kung imo nga utok man hiwa hangabot. Ilang bilog malang sanda aktulira. Nano by the way natabo sa sangka persona sa Toledo Nabas. Amaan it gen serbihan it search warrant mga kasimanwag habugaan it baril. Bala. May nagtimbre katon. Kaibahan kuno sanda ko gin applyan man it search warrant dati nga to sa ibahay. Isa yuron tayong na ron ay nagpahuo katon for interview si Police Major Hisulga, Acting Chief of Police at Nabas Municipal Police Station. By the way again sa tanan naton yung mga hinigugma, mga balangga nga mga kasimanwa of course sa GC6 tanan ka kabaranggayan iya sa Bilog Banwat Kalibo. Welcome. Sa mga taga-Isla at Boracay, mainland, Malay, Buruanga, Nabas, Ibahay, Tangalan, Makato, naman siya, Malinaw, Leso, Libaka, Madalag, Balete, Ibatan, Altabasen, Washington. Welcome gid sa Balatunto. Kumusta by the way rong hinunanon? It mga mayor, mga city official sa Japan, Taiwan, China, siin para to ha? O hayrang adlaw or gabi nagtapos rong meeting nanda. Nano man ayhan kaya nga grasya ro gindaga nanda. Pabalik sa anda nga lugar. Nano man ayhan do good news. Makabulig ayhan sa aton nga turismo man in fairness. Aro pag-host naton iya sa probinsya at akan at makatong nga klase it pagtililipon. Sa mga ginakahidawantang kasimanwa sa kunsiin man kamo nga parte bilog nga Western Visayas, bilog nga Region 6, bilog nga Panay Island, bilog nga Pilipinas ag bilog nga kalibutan. As usual mamatian man kita, good evening sa amat gid sa mga nagapamati as always mga suki naton. Ginatutukan naton nga palatuntunan via Aklan Cable ug Paradise Cable. Ano by the way rong treatment it daya karang inabno hinaras-haras nga klase it ginasugid mudos ha. Daya karang mga tinagurian nga sabon people. It aton nga Aklan Police Provincial Office. May krimen ayhan. Kung nabi halimbawa ikaw hay ginhambagan nga daya libre, anay nga nagatubang ka, nakipag-istorya ka, hamekos-mekos ka, ginbaligyaan ka man, itsabon, ginbaton mo man. Is there a crime committed? Klaruhon tabir mga bagay para nga pag ginambay nga awareness, o kat legit man nga awareness. Basit ana sabon ko mahinagang ina nga legit man ana may ID. O nga nira nga ginapaysayod, tagid sa ato ng mga barangay officials maging istrikto. Kapin pa kung bukot akanon ang nga lingwahe. Widahugin. Mambay galit dayan. Ano nga pong apelyido nyo, nanay? Ay, Kwan! Kwan? Kwan ang apelyido. Sabi, magkamag-anak ko tayo. Alam nyo ba na yung tatay ko, Kwan din yung apelyido. Huwag mong subukan. Ikwan kita. Again, happy Independence Day katon mga pangga, mga darling, mga sweetheart. Iba pa karon yung mga senaryos, tutukan, storyahan ta ha. Para sa maha magbuligan kita sa bat. Ay nano gidabi rayon kung bukon kita at minatuod nga independent. Nano rayon kung masayuran ta nga padayon kita nga nagiging ulipon. Do we really care? Ay kung wa man lang move on ta. Ay, dali ang kita 6:20 aton karon nga oras. Mangisayod anay kita kung nanor pinakaulihin dagat panyempo ta may advice kaya katon aton nga DOST Pag-asa. Matter of fact, si DOST Pag-asa weather forecaster Jan Manalo nakaredy gon nga naipamatian ta pero pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update natin ngayong araw ng Kalayaan, June 12, 2025, Thursday.
Tuluyan ng lumayo sa ating bansa yung tropical storm Butip na ating binabantayan noong mga nakaraang araw. Dahil yung development niya na maging isang bagyo ay hindi nangyari sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay hindi natin siya binigyan ng local name. At nananatili na zero o wala pa ring bagyo na pumapasok sa ating bansa ngayong 2025. Itong low pressure area na binabantayan natin ngayon ay sa kasalukuyan na nasa 200 km north ng Itbayat, Batanes. Nakikita natin na yung propagation o yung movement niya o yung pagkilos niya ay papunta sa northwest, papunta sa bansang Taiwan. Inaasahan natin na magde-develop siya into tropical depression sa susunod na 12 hours. Pero kapag hindi siya nag-develop sa loob ng 12 oras ay magiging hindi na favorable. Magiging mas maliit na yung chance niya na maging ganap na bagyo. Dahil sa mga conditions, halimbawa yung pagtama niya sa kalupaan ng Taiwan. Samantala, patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon. Itong habagat ay patuloy na magdadala ng mga kaulapan at pag-ulan sa western part ng Luzon at ng Visayas. Particular na dito sa Pangasinan, sa Zambales at sa Occidental Mindoro. Itong mga pag-ulan sa mga nabanggit natin na lugar ay patuloy na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil saturated or basa na yung mga kaulapan natin, mas tumataas yung tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya gusto nating paalalahanan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nakatira sa mountainous area. At sa atin naman, sa Metro Manila, ay magdala tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon, lalo na kapag pauwi tayo. At kapote naman sa mga nagmomotor. Para naman sa forecast natin bukas, dahil sa epekto ng southwest monsoon, pero dahil hina ito, ang magiging maulap na lang na kalangitan at maulan ay sa Lawag, dito sa probinsya ng Lawag. At magiging maulap naman na may kasamang mga pag-ulan dito sa Batanes dahil naman sa epekto ng low pressure area. Sa natitirang bahagi ng Luzon ay magiging maaliwalas na ang ating kalangitan, magiging mas mainit at mas konti yung mga pag-ulan. Bukas, agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 32, sa Baguio naman ay 17 to 24 at sa Legazpi ay 24 to 31. Dito sa Palawan, sa Visayas at sa Mindanao, patuloy din na makakaranas tayo ng maaliwalas na kalangitan. Opo, mas konti yung mga pag-ulan at mas maliwalas at mas maalinsangan. Pero nandun pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorm. Ano po ba yung difference ng localized thunderstorm sa mga pag-ulan na dala ng habagat? Yung localized thunderstorm, ito ay nakadepende sa kung gaano ka-establish or gaano kalaki yung kaulapan na namuo. At dito rin nakadepende kung gaano ka-widespread at gaano kalakas yung mga pag-ulan na ito. Pero sa habagat, ang mas malawak ito at mainly sa western part ng ating bansa yung mga pag-ulan. Mas matagal din yung ulan na dala ng habagat, mga 3 to 4 hours, pero dito sa mga localized thunderstorm, matagal na kapag umabot ng 2 hours. Itong mga localized thunderstorm, yung halimbawa ay nasa isang bayan tayo umuulan, pero paglagpas natin ay hindi na. Ang agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 24 to 31, sa Cebu ay 25 to 31, sa Cagayan de Oro ay 25 to 32, at sa Davao ay 26 to 34. Meron po tayong nakataas na rainfall advisory at inaabisuhan natin yung ating mga kababayan dito sa Batanes at Cagayan dahil sa epekto ng low pressure area, at dito naman sa Pangasinan, sa Zambales, sa Bataan at Occidental Mindoro dahil sa epekto ng habagat. Maaari silang makaranas ng 50 to 100 millimeters at ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying areas o kapag nakatira tayo sa mountainous areas para naman sa mga pagguho ng lupa. Kasalukuyan na wala tayong nakataas na gale warning, pero gusto nating paalalahanan yung ating mga kababayan na mangingisda na kung papalaot sila ay mag-ingat, lalo na sa western part ng Luzon dahil posibleng umabot ng 2 to 3 meters yung ating mga alon. At para sa ating weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa weekends hanggang sa Monday sa mga piling syudad sa ating bansa. Dito po sa Metro Manila, sa Baguio at sa Legazpi City, patuloy na magiging maaliwalas yung ating panahon. So, mas konti yung pag-ulan natin ngayong weekends. Pero nandun pa rin yung possibility ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 24 to 33, sa Baguio ay 16 to 23 at sa Legazpi ay 24 to 31. Dito naman sa Visayas, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, patuloy pa rin yung epekto ng easterlies. At easterlies kasi yung nagkokos kaya humihina sa ngayon yung southwesterly winds natin o yung hanging habagat. Kapag mas malakas yung easterlies, napipigilan niya
yung hangin na galing sa southwest ng Pilipinas. At ito rin yung dahilan kaya mas kumukonti yung mga pag-ulan natin sa western part ng ating bansa. Ito rin yung tinatawag natin na associated sa monsoon break. Agwat ng temperatura dito sa Metro Cebu ay 24 to 32, sa Iloilo City naman ay 23 to 33, at sa Tacloban City ay 24 to 33. Dito sa Mindanao ay partly cloudy to cloudy skies pa rin ang ating inaasahan. Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga. Pero dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan dito sa Zamboanga City, particularly dun sa mga lugar hindi lang sa Zamboanga City, kundi sa buong Zamboanga Peninsula, dahil may mga pag-ulan dito noong mga nakaraang araw, ay posible pa rin. Kapag nagkaroon ng thunderstorm, ay mas favorable pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya gusto natin paalalahanan yung ating mga kababayan na maging mapagbantay at mag-ingat. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay 25 to 33, sa Cagayan de Oro ay 24 to 33, at sa Zamboanga naman ay 23 to 34. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:25 PM at muling sisikat bukas ng 5:27. Mag-ingat po tayo. Muli, Happy Philippine Independence Day. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya mag-ingat at maging alerto. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:27 aton nga oras. Wow, salamat man sa mahal nga Diyos, wa kita't bagyo, no? Ay, mayad ah. Ay, kung kinahanggan ay watat mahimo. Matunon taro pagbuot. Ay kinahanggan taman duugan. Salamat nga po, by the way, kay weather forecaster John Manalo. Siniyas ka pa. By the way, kasi manwa mataas baga imong blood sugar, ikaw baga may diabetes, hayran sa bat sa imong bagatian. DTX 500 o DTX 500 nga ra may tatlong ka anti-diabetic properties. Sarantin nga nagapanubo it glucose, visin nga nagakontrol it aton nga blood sugar, polypeptide nga may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner na kontra sa diabetes. DTX 500 mabakay sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rependors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Shout out anay kita baw sa amat nga bu sa aton nga mga live streamers ha. Kasi manuang Rindel, good evening. Kasi manuang Blaze Olid. Ag sa mga taga Kabatanga Makato. Ba na confirm ta makarang gabi bispirasa na yang bubog numan siya. Kasi manuang Narli Oquindo Abilio Senior, salamat gid nga abo ha. Og sa mga taga Dumagit, New Washington, Madam Che Reynaldo Arucha and family. O sa mga taga Malinaw, good evening ha. Kasi manuang Raniel de la Vega Fuerte, good evening man kay muna. Ay ki unanura. O bebe ho, kung sino ko no may tankit oxygen 20 pounds or 10 pounds tank ginabaligya, high PM lang. Okay man baga ay kinanggan gid kuno ko anang nanay. Bawo sige kabay pa mga nakabasa rin na ha. Agin na pasugtan tadagas kahanginan. Kasi manuang Ruben Espino Guillermo, good evening. Brad Jonald Tanupan Dalida, good evening always ha. Tagamat gid. May mga paldo tari. Asawa ni Palda. Kasi manuang Janet Oreta Makahili, good evening. Brad Michael Villanueva Solina. Nagagakot at araro ato niya. Sa ato niya pagpanumbalik, by the way, Acting Chief of Police at Nabas Municipal Police Station, or maybe COP na gid, no? Si Police Major Isulga mga kasimanwa. Ngaya ba kita background? Aparte siya dahil karanggan serbihan at search warrant kay Nastulido Nabas. Doga ka ba nga pa-shoutout? Birthday greetings kung may ina.
Aton basahon panumbalikan tawaan tat kaig tagupangot mga kasimanwa. Pagkatapos kilamang bilang ka mga reminders pangabay. Uwat-uwat ang kamuruna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sang MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang panibagong saya, Mega Fanalo! Pandaming pwedeng mapanalunan! Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Fanalo! Register na sa megafanalo.com! Panool! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Kasimanwa, gause kabaga trabaho, do Clifford Construction Corporation, hay gause mekaniko nga may eksperyensya sa hydraulics, engine overhauling, ag under chassis. Gause pagitsande at automotive electrician, nga may eksperyensya man sa pag-rewind at alternator, starter, naga-repair ag troubleshoot at electrical ag electronic systems. Nag-offer sandara at competitive salary, teamwork environment, ag training and development. Alin pa inyong ginahugat? Mag-apply yon sa Clifford Construction Corporation, located at 172 Toteng Reyes Street, Kalibo, Aklan. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Husay malasakit, ihatag sa pag-alala. Husay malasakit, ihatag sa pag-alala. Sa 80 ka tuig, kini ang Alagang Unilab para nimo. Alagang Unilab yan. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng limin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Beautiful girl,
Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ag harapa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagam pa. Ag dugang ko pang chika kimo, mare, nga gusto man ni Papa Jess magserbisyo sa mga akganon. Ano kung kimo, mare? Tuod ka, mare. Mabuhay yun doon nga ginahandom it mga akganon. Dugong Marquez ron. Go, go, go kita kay Papa Jess Marquez, mare! Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Bueno, Padriano, Lucena City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y na ako pa po ang yung programa, tuwan-tuwa po ako. Ako'y natutumba noon lagi. Maya, akin po, kasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos po ako may gout, meron pang cholesterol. Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout. Wala na po. Wala na rin ang high blood. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad. O kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV. Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Kalibo, Aklan o tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang panibagong saya! Mega Panalo! Pandaming pwedeng mapanalunan! Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Register na sa megapanalo.com! Panool! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 6:39 aton karon nga oras. Madam Bel, Zabala, good evening ha, shout out, sige, salamat gid nga abo sa pag live stream ha. Shout out kuno sa tanan nga mga akanon dahan gid pirmi. God bless us all, thank you so much. Kasi Manong Lisel, tempura sa Tambong, good evening man. Kay Madam Ellen Di Justo, salamat nga abo sa pagpamantaw. Di Justo family ha. Sige, kung may Di Justo sa amon to Saltabas, may Justo gataan. Justo family, good evening.
Ay kay SB member elect Gali Clinton Candelario, sir. Good evening. Mga members man it Nicolas family, Vinancio family, good evening. Alas 6:40 kasi man mataas bagay mong blood sugar, ikaw baga may diabetes. Hararong sabat sa imong bagatian. DTX 500. Ro DTX 500 may tatlong ka anti-diabetic property. Sirantin nga nagapanubot atong glucose, Vicin nga nagakontrol it aton ni blood sugar. Ag polypeptide may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 mabakay sa mga butika. Ag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Defenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Noche de Ronda. Alas 6:41 aton karon nga oras. Noche de Ronda. Okay, kinatro adlaw og agahon sa may Toledo Navas may ginserbihan it search warrant. No, mga kasimanwa. Anano bagarong rason? Imo bagaray nagapinagupok, may bad record, gun runner, etc. etc. Ginatinghuan ta ka masabat or pilang ka mga pangutana. No? Sa matter of fact, yan naman sa piyak nga linya si Police Major Hisolga. Sir, magandang gabi po. Live na ho tayo ngayon sa Noche de Ronda program. Si Kasimanwang Malbert po sa kabilang linya. Una-una po sir, yung ito pong pag-serve ng SW o search warrant kanina. Kasama po natin itong mga taga-provincial intelligence unit natin. Tama ho ba sir? Yes sir. Yes sir, kaninang umaga po nag-serve tayo ng search warrant po no. Together with the Second Aklan Mobile Force Company at yung Provincial Intelligence Unit po natin nung around 11 AM po kanina. Oo, nakaligtaan kong i-mention. Sige lang. By the way, yung mga support unit kumbaga talagang katulad ninyo sir no, masigasig talaga sa pag mimintain ang ating peace and order. Isa sa mga pamamaraan ay syempre yung pag-monitor sa ilan sa mga kababayan natin, maybe constituents natin dyan sa Navas na lumalabag po sa batas natin. So this is a violation sa Republic Act 10591. Now, hihingi kami sir ng konting background sa subject natin na to. Ano bang dahilan sir bakit natin pinailan ng search warrant itong subject natin? Yes sir, so brief background po nung operation namin kanina no. So last April 20 po may final tayo na rape case dito sa subject po natin ng SW. So based dun sa affidavit nung victim ng rape case natin is tinutukan siya ng barel sa noo before siya ni-rape. Okay. And then kasama intimidation, tinakot itong natin, victim natin. That's why dito na kami nagsimulang mag-gather ng mga documents para maka-apply ng search warrant which is na-approve noong June 4. So after dito na nag-planning na kami and then na-execute kaninang umaga po. So brief background ng subject natin is meron siyang rape case noong 2017 which is hindi na parang nag-back out yung yung pamilya ng minor de edad and then around 2024 meron din siyang nahuli natin sa warrant ito no ng direct assault to person of authority. And then lastly yun nga yung sinasabi ko po kanina is yung April 20 na file natin na rape case po. Okay. So yes sir. Yung 2017 sir, another sort of clarification, rape case din po yun 2017 and may isa pang rape case again, tama ho ba? Yes sir, nung final natin ngayon lang sir na year, yung nung April sir, 20. Ito lang April. Yes sir. Okay, may we ask sir kung mamarapatin ano hong nangyari sa mga kasong rape niya before? Yes sir, yung 2017 is actually wala pa ako dito noon but based doon sa usapan namin, may nagreklamo no, but during the nag-back out yung pamilya. Yun yung nag-back out 2017. Okay. Yes sir. Okay. And then yung pangalawa yung rape niya na sir, yun nga medyo alanganin, late reported yun sir kasi natatakot yung bata. Okay. So but I think na pursige nung
tsahin niya na mag-file, dumulog dito sa station natin at mag-file ng rape case. So, based doon, in-inform ako ng pagkuha ng affidavit po, no, before natin na-file ng April 20. Pinakita sa akin ng affidavit nung victim natin, which is, yun nga, tinutukan siya ng baril sa noo habang nire-rape. Okay. So, this prompted us to apply for search warrant po. Kahit sir, hindi na natin i-mention yung particular na barangay, no? Pero dyan din sa Nabas nangyari itong rape case na to. Yes sir, sa mismong bahay ng subject po. Based dun sa affidavit po ng victim po natin. Opo. What about po yung sa pinailaman ninyo na search warrant? Tumugba ho sir, yung na-confiscate natin na baril sa content ng search warrant? Yes, yes po, during interview kasi nung victim natin, pinakita natin yung mga different kinds of firearms, na short firearms. Opo, ayun. So na-identify niya itong revolver na 38 revolver po. So based din po dun sa nakuha natin dun sa na-recover natin dun sa bahay niya, no? Itong 38 revolver at may kasama pang explosive. So meron tayong tatlong na-recover dun, which is yung 38 revolver na loaded ng 3 live ammunition, isang 40mm rifle, grenade ammunition, at yung bladed weapon po, bladed knife, 10 inches po ng haba. Opo. Itong bladed, itong knife po, sir, idadagdag ba to sa kaso sa kanya? Kasi minsan naman pag may mga search warrant, no, parang hindi na o dinidisregard. Yes sir, hindi na. Hindi na natin ang nagkontay dito sa subject ng SW natin, yung 10591, yung illegal possession. Okay. At saka yung sa explosives po. Okay. Yung sa explosive, sir, correct me if I'm wrong, ito ay hindi to available, sir? Yes, sir. Ang mga explosive po, based din to sa natin, hindi siya available po, no, pero depende pa rin kay judge, sir, kung ano yung kanya during prosecutor during natin, filing of case natin. Okay, so nasa custody pa ho natin ngayon yung subject, and kailan, sir, mai-inquesto if ever? Yes sir, nabindikal siya kaninang afternoon, sir, around 1 PM. So nandito na siya ngayon sa police station, and we are still finalizing yung mga document natin para po ma-inquest natin as ng ngayong noon time po. Maximum noon time bukas po. Anong trabaho nito, sir? Na subject? Sir, parang nagbabantay-bantay ito ng may binabantay nito na property dito sa may Ibahay, sir. No? Ayun. Okay, kasi I'm supposed to ask the next question kasi may inform mo sa akin personally, kasama daw ito siya, no, sa nasilbihan din ng search warrant. Hindi ko na ma-recall kung mga may nasa 3 months ago, doon din sa Ibahay, sir, kung saan naging successful din yung operation ng Ibahay NPS at the time, at saka yung taga provincial intelligence natin, no? Yun lang, i-confirm ko lang naman actually, pero merong timbre na kasama daw siya. Anyway, sige lang, no? Kung ano man yung naging connection noon sa dating na silbihan din ng search warrant. Ito ba, by the way, sir, na mga rape cases niya to is most probably dahil nga sa cooperation na rin ng pamilya, magpa-prosper na ho ito ngayon, sir, given the fact na ito siya na-aresto na rin. Yes sir, actually yun nga, talagang pinilit natin ng kausapin yung na ito dapat matuloy ito kasi kung pabayaan pa natin to katulad ng unang rape case ng 2017, so ngayon na may nabiktima, kung pabayaan pa natin ito, baka may next naman na mabiktima. So mahirap na kung sino, kung ano pang mangyari dun sa bata, no, na next na mabiktima nito. That's why talagang pinilit natin ma-file yung case, and then talagang kinumpleto naman yung documentary requirements para ma-applyan ng search warrant. Okay, sige. And sa mga ganitong police operations ninyo, sir, may mga nagkukuro-kuro lang din naman when it comes sa legitimacy ng inyong operation. We made sure na meron tayong body-worn cameras dyan, sir, sa Nabas, di ho ba? Yes sir, actually covered dito ng cancer, no? Dalawang alternate recording device, sir. Ayun, okay. And then meron tayong mga witness doon, sir, no? Si Kagawad ng barangay, sir, together with yung isang media natin, sir. So during the search, prior niyan, pina-freeze natin yung mga searchers natin. So meron tayong dalawang searchers. Pina-freeze natin, no?
And then during pagdating natin doon, sir, kinordo natin yung area and nakalock yung kasi may pinuntahan yun siya before siya datna natin doon sa bahay. So pinabukas natin and then nag-search tayo. Kasama din yung subject natin ng SW, sir. So nakita naman niya doon na wala tayong ginagawa, wala kaming ginawang mga doon. Mga So foul, no? yes, sir. Covered naman po yan, sir, in case kung may mga claims siya, sir. Pero itong sa mga recovered sa kanya, particularly itong caliber 38 with Amos, maaari ba siya makapag-bail nito, sir? Yes, sir, available naman yan, sir. But yun nga, depende pa rin yan kay judge, sir, no? Ayun. Kasi sinasabay natin yung sir, yung explosive dun sa pag-file ng case, sir. So, dalawang referral yung sasubmit natin, sir. Okay, so if ever, sir, we would like to extend our congratulations po sa inyong effort, no? Sa successful na pag-serve ng SW. Maybe, sir, lastly na lang for the meantime, no? Kasi etong mga ganitong mga kriminalidad kung minsan yung takot talaga hindi maiwasan, lalong-lalo na pagka minor de edad yung nabibiktima. Sir, pagkakataon niyo po na iparating ulit yung paalala and at the same time encouragement sa lahat ng mga posibleng natatakot pa dyan pero nabibiktima na po ng mga karahasang katulad nito. Sige po. Yes, sir. I would appeal po dito, no, lalo na dito sa Nabas, sa community ng Nabas po, in any incident po na nangyari dyan sa UR nyo, lalong-lalo na pag may involvement ng mga firearms, kindly report. Huwag tayo matakot, no? Kasi kung hayaan natin yan sila na gawin yung nakasanayan nila, baka next niyan tayo na yung biktima, pamilya natin o kamag-anak natin. So, as much as possible, kung may mga incident na to, report nyo sa atin para magawa natin ng aksyon para hindi na po makasakit o makabiktima pa itong mga ganitong uri ng mga tao po, no? So open po yung himpila namin para sa mga concerns niyo and we will treat you as confidential po, no? Hindi natin ipapalabas yung mga pangalan niyo or kung malawang information na lalabas. Katulad nung reported din yung victim natin. At least na ngayon na gawa natin ng aksyon at naputol natin yung mga masamang gawain na katulad nito po. Opo. Police Major Solga, sir, maraming salamat po. Mabuhay pong Nabas PNP and congratulations again sa successful na police operation po ninyo. Magandang gabi po. Yes po, magandang gabi din po. Mga kasimanwa, si Police Major Mark Joseph Anthony Hisulga, Nabas PNP, Chief of Police. Alas 6:53 aton karon nga oras. Kibot man kita sa impormasyon nga to. Daywat agaling kakaso ita pagpanghimugos ro ana karang ginapangatubang ay Aragoy. Makaroon do suspect nga naton nga ginserbihan kay not search warrant, 65 years old. 2017 ruuna nga kaso. Tapos kurundaya gila mga Abril, mga kasimanwa, rong ikaywa. Alas 6:54. Noche de Ronda. Masaklap when it comes sa mga kaso nga right pagpanghimugos. Sa minutuod may mga informations regarding man sa duyan ng mga bagay. Ro naga-trigger kuno hayrong paggamit it illegal nga droga. Pero wa kita naghambar nga duyon man, no, sa daya karang suspect mga kasimanwa. Aton kararo mga informations before, no. May una kita nga mga nabaton nga mga informations sa pilang ka mga previous nga mga police operations, mga kasimanwa, mismo miyembro at pamilya ro nagapadakop bangod nga ni sa duyon nga ron nga bagay. Masaklap Noche de Ronda. Masaklap nga mga kahayupan kumbaga. Kunano ro nagakatabo sa balibot makara. Naku Ginoo ko. That's why sa aton yung mga children, mga inunga, okay,
no hard feelings sa mga ginikanan nga nagapamati man. Makarabi so malisod pa sa bilog is urong influensya dahil karang okay, dali ang gid ibalikan taro mga kasimano. Dali ang gid alas 6:55. O haragon do evening draw anay PCSO Small Town Lottery Aklan, paki-check inyong mga numerongin pangtayan, inyong mga resibo. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. For those who have just treated your Facebook Live, we'd like to inform you that we have just conducted a series of activities for the playground proceedings, and now we're ready for the actual draw. We ask our AAC representative to give the official posting ng Sir Gayna. Okay, may posting na natin sa itong AAC representative. Ako ang so ready for first winning number. Primary first natin winning. Number 39, numero 39. Our official winning numbers for our second round is June 12, 2025. Our numbers 38 and 39 in exact. Alas 6:57 aton karon nga oras nautod yung man ro connection. Pero sige nga mayad man ay natapos. Makon magwa ro sa isa. Bao literal kita karangay. In exact order kararo aton nga pag-recap. There you go, by the way, ro evening draw at PCSO for Small Town Lottery Aklan makarang gabi it Huwebes. June 12, araw ng kalayaan. 2025. Pero i-recap na po ang nagyapon naton para sa benepisyo. Itwa makapamati, wa makasubaybay sa nasambitan karon nga draw. Again, in exact order, tama gid niya pagpasunod. Para mga winning numbers 38 and 39. 38 ag 39. 38 and 39 in exact order. 38 ag 39. Atod gatan sa gihapon at Great Lion Gaming Ventures Incorporated, solo nga lehitimong partner it PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga naghingabot pusta para sa gabi nga draw, galing agang-agang pa, bukon pagid siguro para kinyo swerte. Na pierde, literal nga wa magdaog, literal man nga nagsunggo. Better luck next time. Kung may nagdaog man mga kasimanwa, well, congratulations! Yay! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. The Ronda.
Impunto alas 7 aton karon nga oras. Kasi manuan nahadlok natahap kabaga nga matapnan uman itsugago. Apisar nga nagkasugagob kagon dati ha. Ay sugid abi kato ko mga elders naton, hindi kagon mana magkasugagob kung nakasugagob kagon dati. Ay paalin tara. Mga kasimanwa. Dahil sa ginakahadlokan niya komplikasyon dayang tikos. Relax, mag D3 Bio. Panubuon, ro viral ag bacteria load sa aton gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Alas 7:01 aton karon nga oras kasi manuang Manuel A. De Los Reyes, good evening. Sige, salamat man nga abo, good evening man. From Cadiz City, Tingnan na yung Cadiz City, Ma'am Susan Balino Navales. Mayong gabi lang sa inyo din sa mga taga Cadiz City. Hindi kita ma-miss lead kong kwan Capiz ag Cadiz. Sige, salamat nga madamo. Especially sa mga Balino kag Navales family. 2 minutos makaligad sa oras ita alas 7. By the way, tinghuan tang masabat pilang ka mangutana, paagi man sa pangutana man. Okay. Kay man kay nang aning agahon nag recall kita, nagselebrar, excuse me po. Uman nga nagpasidungog sa aton nga mga baganihan. Okay, tanan yung mga baganihan maybe ansang heroes nga wa naton makilala, tanan nga may partisipasyon nagkontra sa mga Espanyol. Okay? Sa aton nga pagsaugog Independence Day. Sari-sari ro mga reaction sit mga netizen sa social media. Bangod sa day karang ika-127 Philippine Independence. May mga nahikay, may mga naghibayag, especially sa part nga pinangunahan ni President Bongbong Marcos mga kasimanwa rong seremonya. Igto man nakita man to sa piyak nga post man to mga kasimanwa, hay pati si Vice President Sara. Okay. Nano ginahikay tiba nato ni mga kasimanwa. Noche de Ronda. Hindi maiwasan nga may magpangutana. Malaya na nga ba tayo? Okay. O maybe, ikaw ang imong pangutana, ikaw man mismo makasabat. Depende abi sa kon kalayaan sa ano. Pero imong nga ginapangutana. Noche de Ronda. Mga kasimanwa, kalayaan sa nano? Kalayaan when it comes sa kampanya kontra sa illegal nga droga, are we drug-free sa bilog nga Pilipinas? Maybe it's hard for us to answer the question. Kalayaan sa nano? Kalayaan sa mga kurakot nga mga politiko? Noche de Ronda. Sino imong ginatumod nga politiko? Okay, man tanan sanda, bukod man. Kapati kitang bukod man. Kalayaan sa nano? Mga kasimanwa. That's a very big question. Kung kalayaan matana sa alima it mga Espanyol, tapos yun to, 127 anyos uno nakaligan. Noche de Ronda. In fairness, kung namatay, somehow, medyo wa man sa atong bungog, nakakamenisyon yung kita at mga bagay nga sa pagpati tayo halin sa tagipuso. Noche de Ronda. Kumbagahay, bukon yun gidman it words of wisdom nga klasit mga pangutana. Noche de Ronda. Mag-create yung baga it eksena nga klasit mga pangutana. Sometimes we ask those kind of question nga wa man sa aton nga buot. Bukod man kita sincero,
Matter of fact, kung kalayaan sa literal nga pagpangulipon, impluensya it ibang lahi maliban sa Espanyol, huo, padayon kita nga naging ulipon. We are not, and maybe, we will never be free. Noche de Ronda. Tanawa lang halimbawa ho. Ruaton nga pagka-Filipino kung amathay kinutaw-kutaw, bukot seryoso. Kada bugan it Agosto nagaselebrar kita it excuse me, buwan ng wika. Sa kapanahunan ko, 70s, 80s, 90s. Dati, linggo ng wika pagang. Ag may pilang ka mga dahil karang mga mga activities nga ginahimo sa mga eskwelahan para gid kuno tawaan it hagaro atong sariling wika which is Filipino, otherwise known as Tagalog. Noche de Ronda. Pero look at us, mga kasimanwa. Hamaan baga in fairness, no? Correct me if I'm wrong, bakot nabasahan, so yun ko galing. Pero real talk, palangga tagid ko no atong lingwahe, mga kasimanwa. Pero hay, nano baga in fairness kung bisan sa mga opisina, Ingles, pagabot sa test examination it aton ng mga estudyante, Ingles. Pag fill up sa mga biodata, Ingles. Interview kimo kung ga-apply ka trabaho, Ingles. Hamantaan na it hindi naton kaya somehow nga tugaron dong say for example Japan. Andat ang sariling lingwahe. Although may una yon makaron abi nag-adapt man international, may translation sa ubos. No. Mga kasimanwa. Dayon man do pila sa mga nadidiparahan it mga professionals, mga scholar, mga kasimanwa nga. Pero attitude naton ng mga Filipino, okay, na-impluwensyahan it ibang kultura, ibang pamatasan, ibang mindset, ibang point of view. And with that, kung doaton nga ginakutan na anong klaseng kalayaan, pag higot sa aton nga liog, pagkontrol, mga kasimanwa, maybe bukon gyapon kita't malaya. Nauro panguta naman sa bilog, hamaan, does it mean nga kung naghinumber kita't Ingles, ibang lingwahe, Arabic, mga ulipon kita? Noche de Ronda. Mga kasimanwa, batunon tarong realidad. Sa mga panahon nga sanday gat Jose Rizal, nagsugat it libro nga somehow pukawon rong bagatyagon it mga Pilipino. Mga kasimanwa, sadly, bukon yun, it applicable sa aton nga panahon. Move on kita di ba ga? Kainan na obserbahan ko si weather specialist Jan Manalo. Batyagan ko nga somehow base sa instruction mo kay man Independence Day. Aga tinguha man do sa bilog nga dapat pure Filipino gidro anang ihambal. Di ba ga? Galing hay hindi na it's very hard. Mga kasimanwa nga ibalik rong nakaraan. Ay syempre honest to goodness nagapangutan naman kita. Maduga baga ruaton nga pagka Filipino kon iba nga lingwahe ruaton nga gamiton? Noche de Ronda. Ay ang bangan ni Gat Jose Rizal, ang di man marunong magmahal sa sariling wika, higit pa sa malansang isda. Which is, batunon tag sa hindi. Mga kasimanwa, kita man yung mga Filipino nag-evolve, nagbaylugon atong pamatasan, nag-ibagon aton yung mga pagpati, mga kasimanwa. Galing sa likod karon mga kasimanwa, may pilang ka mga pagpati nga wa hagabot. Mga nonsense nga mga pagpati. Halimbawa manay, bawal magpaguwa kwarta kon gabi di malas. Pero kung sa mga namatyan, hala sige larga.
Manta ba no? Ay, halimbawa, kung may una pa nga mga bisperas, may mga ginabubaligya nga mga basket, ang magkapagawa ka matkwarta, bawal baga. Pero mga ginpakiglaban ka to, mga baganihan ta, iba kaysa sa ginapakiglaban, mga makabigdaman baganihan sa modernong nga panahon. 10 minutos. Makaligad sa oras at alas 7. Standby mo nung balik pa kita. Pagkatapos kita, mapilang ka mga reminders. Pangabay, hugat-hugat sa kamuna. Noche de Ronda D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Come and visit us at Unitop Calibo. We sell appliances, hardware materials, plasticware, kitchenware, building materials, RTW, furniture, supermarket groceries, school supplies, cosmetics, lingerie, office supplies, and many more. So hurry and shop with us at Unitop Calibo, your budget-friendly store. Unitop Calibo is located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Calibo, Aklan. Visit our Facebook page, Unitop Calibo. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Pindilila po, taga Pinamalayan po. Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon? Yung sis po ng aking asawa. Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo? Ay, natunaw po siya. Natunaw? Malaki po yun. Ano yung bukol? Opo, sa hita. Kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya. Dahil po saan? Sa rice coffee po. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Garcia College of Technology Community congratulates its 19 new CPAs. Miss Isel K.R. Alonzo, CPA. Miss Corinne Jade R. Balgos, CPA. Mr. J.V. Z. Clemen, CPA. Mr. John Marcel M. De La Cruz, CPA. Miss Noelen N. Hervasio, CPA. Mr. Nino R. Ibardolaza, CPA. Miss Tricia May T. Malakad, CPA. Miss Libby Bam C. Marin, CPA. Miss Jesselie M. Nasino, CPA. Miss Rhea Pearl Q. Nemis, CPA. Mr. Mark D. Nino Franco, CPA. Miss Mia Z. Pirocho, CPA. Miss Liza Rich I. Sabay, CPA. Miss Diane Hazel M. Saguano, CPA. Mr. Jeremiah Lois P. Siraspe, CPA. Miss Colleen Grace Y. Sia, CPA. Mr. Paul Angelo E. Sia, CPA. Miss Norlin T. Traje, CPA.
Mr. Mark Ivan R. Vega, CPA, for passing the Certified Public Accountant Licensure Examination given by the Board of Accountancy, released by the Professional Regulation Commission on June 3, 2025. GCT passing percentage 44.19%, national passing percentage 33.11%. Enrollment for incoming first-year college for academic year 2025-2026 is going on. Garcia College of Technology, an institution committed to affordable and accessible quality education and the home of the future CPAs. Garcians indeed are bearers of excellence. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Narito na ang funny bagong saya. Mega Panalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Register na sa megapanalo.com. Panool! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. 17 minutos makaligad sa oras 8 alas 7. Sa pinalo kita nga porsyon mga kasimanwat aton nga ra pala tuntunan. Masaklap isipon padagman. Arong realidad sa aton nga rang pagpangabuhi bilang mga Filipino. Kung pagpangulipon ibang lahi gasakit ing buot pero mas masakit kuno isipon mga kasimanwa. Uliponon ka mismo imong kababayan. I-deprive ka sa imong mga kinamatarong. Kung kaapin ka man sa politika, hay kibot ka, hay isikway ka, abaw ka. Ang mga termino sa sa pelikula ang Mission Impossible, disavowed. Kung bukon ka gon mapuslan imong kapartidos politika ay anda kang i-kick out. Ano pa? Rupag gamit mga illegal nga droga, mga kasimanwa. So sa mga naga-observe, nagabantay ay madata. Pangunta naman karon, san pa ikaw magiging malaya sa royon nga bisyo? Okay. When it comes sa mga kubos naton yung mga igmanghod nga nagapati, nga padayon ro pagiging kubos, less fortunate people nga ginapabangod sa pagiging kurakot iba naton yung mga politiko. Noche de Ronda. Saan kita magiging malaya? Saan kita magiging malaya? Sa dikta daya karang mga magagkuan nga mga negosyante nga nagaipit katon. Okay. Aron pila sa mga pangutana. And what are we going to do about it, mga kasimanwa? Solusyon ay nga kada eleksyon ay mas magiging istrikto kita sa pagpili.
solusyon ayhan nga halimbawa hindi gun kita magboto sa mga ginatawag traditional politician na ano atong garantiya. Independence Day. Alas 7:20 aton karon nga oras mga kasimanwa o ginakasubo kugid ha. Hindi ka lang gid hanay hasta aton nga pag ililiba sa Huwebes nga edisyon it pala tuntunan. Kamay unta nga naging mapuslanon aton nga pag ililiba. Medyo malinong-linong atong kagabihon no. Ipahilayo gang ha nak on the wood nga wat mga ang kaaksidente. Insidente mga kasimanwa. Sa tanan niya mga nag-like, nag-share, thank you so much. Mind the way, before kita magtapos, nabot na tunday karang importante nga mga Energy Public Service. Energy Public Service. Atensyon, ginapaisayod sa tanan niya mga kakilaga, amigo, amiga, kaigbataan, ni Kasimanwang Hernan Francisco Baby Caliso Cortez, nga nagtaliwan sa piyak nga kinabuhi kung nagligad nga Martes, June 10, 2025 sa edad nga 91 anyos. Oro memorial vigil hay una sa Cortez Residence no. Number 1257 Judge Martilino Street sa Andagaw. Pero sa pag-abuton nga Sabado, June 14 sa agahon, pag-transfer imora sa Cortez Residence sa Poblasyon Balete. Pero schedule it gubong June 16, 2025 sa Cortez Mausoleum, Balete Municipal Cemetery alas 2 it hapon. Pagkatapos it alas 2 it hapon nga misa I should say no. Sa Saint Raphael the Archangel Parish Church, Poblasyon Balete. Ro nagapaysayod bilog nga pamilya. Of course, paagi kay retired Judge Sheila Martilino Cortez and children mga kasimanwa. Energy Public Service. Energy Public Service. Dugang anay naton nga paisayod advance nga public service announcement kung solid waste management services it banwang Kalibo. Sa pag-abuton man nga Lunes, June 16, risked anay ha rupag kolekta it basura no sa nakaandan pagabayluhan. So mas maaga alas 3 aga-aga hasta gid lamang alas 7. Dahil nga schedule temporaryo gang no dahil nga ni nga may orientation training on hazard prevention and safety practices para sa aton mga waste workers kay bahan rong solid waste collection crew mga kasimanwa. So sa Lunes again alas 3 aga-aga sa alas 7 sa gahon or pagkolekta it basura. Medmanda no. Training gali nga by the way may kaangtanan ra sa Waste Workers Appreciation Week. Okay, base man sa Municipal Ordinance number 2024-0051 nga ginpasako July 1, 2024. Sige, hopefully ginmarkahan ta aton kalendaryo ha, hindi magpaguwa it basura ay wat mga kolekta karon paglagpas alas 7 sa agahon. Instead kabay pangamu kar maka-comply alas 13 aga-aga hasta alas 7 it agahon mga kasimanwa. Energy Public Service. Energy Public Service. Oy, alas 7:24. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati, always nagapati. Ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Salamat nga abo. May we all have a blessed Thursday ahead. Hindi kita magkalipat, magpasagamat sa tanan yung mga grasya nga nabato nato ng pagabatunon palin sa mahal nga Diyos. Kabayon ta mga blessings nga magatoy-toy, magagiya, magahambol katon, tinguhaon taman, literally, maging blessing man kita sa iba. Aton nga partner technical kasi manuang Marlo Saraspe sa overall supervision at amon nga CEO o kan Chief Executive Officer kasi manuang Apple Saraspe III. Para sa patas agmay tagipuso niya pagpanerbisyo publiko, ako si Kasimanwang Malbert Dalida, it number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko palangga ko, same, pero
Oy ba? Noche de